Okay? So, sana naintindihan nyo. Pasensya na kung napakwento pa ako. Dahil mga blessings at nag-aantay sa inyo, mga kapiksi. Okay? Kapag nalampasan nyo itong mga limiting beliefs nyo and dinedman nyo yung mga negative na circumstances sa paligid nyo, mga blessings at biyaya ito, this is kashing-kashing. Abundance of money. Tag-ani season, mag-aani ka ng maraming biyaya. Especially sa kaperahan, first quarter pa lang ng 2025. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first quarter kapalaran para ngayong January, February, March para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. By the way, mga kapiksi, naka-upload na sa ating YouTube channel yung inyong 2025 kapalaran. If in case hindi nyo pa napapanood, punta lang kayo guys dun sa ating homepage and hanapin nyo lang yung video para sa zodiac sa inyo. So, ito yung mga maaaring yung ma-experience guys sa first quarter ng 2025 mga kapiksi. This is both negative and positive. Sa mga kapiksi natin, no, magpa-check up sa mata mga kapiksi, lalo na pag palaging sumasakit yung ulo nyo, baka nalalabo na yung mga mata nyo, baka kailangan nyo ng bagong prescription, especially kung meron na kayong mga eyeglasses. Yung screen time medyo bawas-bawasan din mga kapiksi, o kaya naman kung hindi may iwasan kasi syempre yung iba sa atin nagtatrabaho, nakababad sa computers or whatever guys, kailangan ipahinga lang natin yung mga mata natin o kaya gumamit ng mga eye drops mga kapiksi or whatever. Make sure na kumonsulta kayo sa mga ophthalmologist, optometrist, di ko alam kung anong tamang term. Iba-iba kasi, hindi ba, ophthalmologist, optometrist yata yung gumagawa ng salamin mismo or nagsusukat ng salamin. Basta optician. Basta eye doctor, mga kabiksi. Okay? Pa-check up guys, baka meron na kayo mga vision problems mga kapiksi. And for some of you guys, matutong pumagitna, no? Matutong pumagitna kung nagkakaroon kayo ng conflict sa ibang tao. Make sure na gamitin muna yung isipan bago yung bunganga. No? Kumbaga makipag-usap ng maayos, makipag-usap ng mahinahon mga kapiksi. Para wala namang problemang hindi nasusolve kapag nakikipag-usap tayo ng maayos guys, okay? So makipag-usap ng maayos mga kapiksi. And then for some of you, ayan no, palagi pumagitna mga kapiksi, wag maging judgmental, wag magkampi-kampi ganyan. Make sure na both sides are heard, no? Ibig sabihin nakikinig sa bawat side, walang kinakampihan, matutong pumagitna mga kapiksi, kasi wag din tayo maging judgmental kung ayaw din natin ma-judge tayo ng ibang tao mga kapiksi. Equally important lahat tayo, and sometimes kailangan mas nangingibabaw yung logical sa inyo, yung pag-iisip nyo kaysa dun sa emosyon, kasi pag nagiging emotional kayo, minsan may mga bagay or salita na nasasabi kayo na or nagagawa na pinagsisisihan nyo bandang dulo. Okay? So, maging mahinahon mga kapiksi. Tingnan natin yung ganap sa inyo guys ngayong first quarter. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to mga kapiksi, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin ngayong December, una magbibigay tayo ng 15% discount, pangalawa magbibigay din tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa BML, sa pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life mga kapiksi. Sobrang ganda, kaya i-avail nyo na. And meron din tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit-kabit ng jowa nyo guys. 20% discount until December 31, kaya i-avail nyo na mga kapiksi. Grabe ito guys, sobrang positive ng energy nyo, Gemini. Kayo ay na-represent ng King of Swords sa ating spread. Super positive nito guys. Ito nakikita natin yung mga limiting beliefs nyo, pero kailangan nyo, you have to keep your eyes and ears shut off dun sa mga tao sa paligid nyo, yung mga nambabash sa inyo, yung mga nag-i-influence ng negative, no? And just stay focused on your goal para mas malayo yung marating nyo and ma-achieve nyo yung mga gusto nyo ma-achieve. So, yung example nito guys is yung alam nyo ba yung istorya nung pagong, the turtle and the hare, di ba? Yung pagong at saka yung kuneho, yung nag-uunahan sila sa pagtakbo, sa pagkarera. Or yung snail yata yun, hindi ko matandaan. Pero yung isa slow, tapos yung isa mabilis. Pero yung slow kasi ano siya, bingi siya. Hindi niya naririnig yung mga sigaw ng mga tao. Kasi ang istorya kasi noon is merong dalawang hayop. It's either pagong or snail yung isa, hindi ko matandaan. Pagong yata yun. Tapos kuneho yung mabilis, diba? So kung magkakarera sila, definitely talo agad yung pagong kasi slow siya. Tapos yung kuneho naman, syempre mabilis siya. Syempre iisipin mo na siya yung mananalo, pero yung pagong bingi siya, hindi siya nakakarinig. So sinisigawan siya ng mga tao na boo boo boo, ganyan. Akala niya chini-cheer siya ng mga tao dahil hindi niya naririnig yung mga boo. So dahil hindi niya naririnig yon, akala niya chini-cheer siya. So naging inspirasyon yun sa kanya para galingan niya hanggang matapos niya yung race. So in the end, siya yung nanalo mga kapiksi, kumpara dun sa kuneho. Yung kuneho sobrang distracted siya, akala niya mananalo siya, so natulog siya sa gitna ng karera, tapos pagising niya talo na siya. So yun yung gusto kong sabihin. Pasensya na ako nagkwento ako, pero yun yung gusto kong sabihin, na kailangan gayahin nyo yung pagong na yun or yung snail na yun na bingi siya, hindi niya pinakinggan yung, hindi niya naririnig yung sigaw ng mga tao sa paligid niya na boo boo boo, no? So you have to keep your eyes and ears shut off dun sa mga negative na mga bashers, sa mga negative comments, sa mga nanda-down sa buhay mo. Instead, focus on your goals, on your desires, and definitely mahihit mo yung mga desires mo, mga kapiksi. Okay? So sana naintindihan nyo. Pasensya na kung napakwento pa ako, dahil mga blessings at nag-aantay sa inyo mga kapiksi. Okay? Kapag ka nalampasan nyo itong mga limiting beliefs nyo and dinedman nyo yung mga negative na circumstances sa paligid nyo, mga blessings at biyaya ito. This is kashing-kashing, abundance of money. Tag-ani season, mag-aani ka ng maraming biyaya, especially sa kaperahan, first quarter pa lang ng 2025. Yung iba sa inyo, mas marami kayong matitake home na pera. Kung kayo ay nagtatrabaho, mga kapiksi, ibig sabihin, baka mas marami kang overtime pay, baka mas marami kayong, I don't know, incentives, mga commission, kung kayo ay mga sales agent or mga commission based. Kung kayo naman ay mga freelancer, baka mas marami kayong projects. Ayan, no? Mas marami kayong mga projects, mga kontrata na masisecure, masiseal ngayong first quarter ng 2025, and it will definitely bring a lot of money, blessings sa buhay nyo, no? So i-mind nyo na to guys, itong mga kashing-kashing na to, mind blessings, mind pagpapala, kasaganaan, mind kashing-kashing, more kashing-kashing. So i-mind nyo yan guys, sa comment section. Maaring may magparamdam sa'yo, someone from your past, mga kapiksi, sa first quarter ng 2025. So
Yeah. Tingnan pa natin what else. 3 beses tayong maglalatag ng spread mga kapiksi, isa sa January, February at sa March. Pero anytime sa loob ng third quarter or first quarter is maaari nyo itong ma-experience. Dito naman, negative energies dito guys. Meron dito presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Kung kayo ay may mga ka-LDR, mga kapiksi, ito nagbabadya na maaari kayo magkahiwalay, maaaring magkaroon ng mga problema sa relationship nyo, especially sa mga LDR, mga kapiksi. So, susubukan naman yung inyong relationship, mga kapiksi, na mga hindi kagandahang kaganapan, and ito maaaring mauwi sa hiwalayan, mga kapiksi. It can be a third party issue or pwede rin kahit na hindi third party, pero maraming distraction sa relationship nyo, and parang itong person mo hindi siya makapag-commit sa'yo, lalo na kung nakagawa siya ng kasalanan sa'yo. Parang hindi siya makapag-commit na magbabago siya, no? Hindi niya kayang magbago or hindi niya ma-promise sa'yo na magbabago siya. And yung iba sa inyo, parang binibigyan nyo na ng multiple chance itong person mo na magbago para ma-save yung relationship mo, pero parang hindi niya yun kayang gawin, mga kapiksi. Okay? So, meron tayong nakikitang hiwalayan dito, guys, or pwedeng hindi naman sa hiwalayan, baka pwedeng emotional detachment pa lang, parang hindi pa formal na, parang quiet quitting ba, no? Ibig sabihin parang unti-unti nang nagde-detach emotionally, pero yeah, ipagdasal nyo na lang, guys. And meron tayong mga relationship subliminals dito sa ating channel na pwedeng makatulong sa inyo, mga pampabalisa, pampamis. Yung for LDR, especially kung LDR kayo, best combo for LDR na subliminal, yun yung pinaka the best combo para sa inyo, guys. Yeah, pwedeng yung pakinggan para makatulong sa inyo. So, ipagdasal nyo rin, guys, para maging ma-okay yung relationship nyo. And ito naman, guys, this is may presence dito ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Pwede pa rin ma-fix yung relationship nyo, mga kapiksi. And fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, kumbaga, of course, normal naman na nagkakaroon ng problema sa relasyon, pero maaari pa rin naman ma-fix yung relationship nyo, mga kapiksi, kasi nakita pa rin natin yung harmony sa love energy, mga kapiksi. Okay? So, kumbaga, pwede pa rin kayong magkaroon ng reconciliation ng person mo, and maaari pa rin kayong swertehin sa relasyon, mga kapiksi. So, depende kung gaano kayo makikipaglaban, no, para dun sa relationship nyo. Huwag nyong madaliin, mga kapiksi, yung pakikipagbate or makikipag-ayos. Sometimes kasi, lalo na kapag nagkaaway ng medyo malala, no, kailangan pinapalipas muna yung init ba, ng mga init ng ulo. Tapos pagka medyo kalmado na, pag nakapag-usap na ng maayos, doon nare-resolve yung mga issues. So, yung sa inyo, pwedeng ganun yung mangyari, guys. And pwede rin ma-resolve yung mga problema nyo sa relationship, mga kapiksi. And mapalitan naman yan ng swerte, okay? Pero nakikita natin na swerte pa rin kayo sa kaperahan, guys. So, marami pa rin pera sa inyong paligid, mga kapiksi. Yung dating sa inyo ng pera, guys, parang very slowly but surely. Kumbaga consistent na stable and secure yung pag-ikot ng inyong kaperahan. So ito, i-mind nyo yan sa comment section, yung mga reconciliation, mind magkakabati kami ng person ko, mind harmonious relationship, and itong mga blessings na to, guys, swerte sa pera, swerte sa blessings, swerte sa mga biyaya, maraming pera, yan. Gusto natin yan, mga kapiksi. I-mind nyo yan sa comment section, guys. Yeah, ang kining na, guys, para sa inyo yan, okay? So, comment down below if nakaresonate kayo, Gemini. Ito yung ating 2025 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.